Kaibigan, welcome back. Lunes ngayon. Happy Monday. Happy Monday sa lahat. Siguro gusto niyo malaman, nagwa-wonder kayo kung ano ito. Ito ay isang tool na in-order ko online. I know, hindi ako talaga umorder online, pero napapansin ko na nadadalas na sa tuwing lumalamig at papalapit na ang Pasko ay nadadalas akong tumingin doon ng mga gamit na mga kailangan at karamihan din pang regalo din sa pamilya. Ito ay isang uri ng tool na mapapakinabangan ng bawat isa na may pag-aari ng sasakyan, kotse, van, kung ano man sasakyan ninyong gamit sa pagpunta sa work or kung saan man. Halika't buksan natin to. Ang sabi nila, huwag niyong sirain yung bag. Yung narinig ko dahil sakali mang isoli ninyo, may defecto, kung ano mang dahilan gusto niyo isoli, magagamit yung bag. Tama ba ako? Hindi pa naman nangyayari sa akin yun. May isa na dapat akong isoli nun kasi parang nadoble ang order ko. Pero hindi ko na rin sinoli. Hanggang ngayon nakatago doon. Tatlong sweater na Carhartt para sa mag-iina ko. Hindi ko na rin sinoli. Nagkaroon ng problema sa shipping. Akala ko hindi na darating, so in-order ko uli. Siyempre nagbayad ka uli. At yung mark na loss dumating pa rin. May perforated pala to kaya madaling sira. Okay. Ewan ko kung makikita nyo to. Kailangan ko tumindig. May papakita ko sa inyo. Ito ay battery. Ang anunsyo nila ito pangalan, battery analyzer. Na-analyze niya yung health condition ng inyong baterya ng kotse, baterya ng SUV, baterya ng sakyan. At ngayon paparating na ang lamig. Ang sinasabi kong lamig talaga ay yung minus 20, minus 30, minus 40 and up. Ito na yung mga panahon na ang baterya ninyo ng sasakyan ay kailangan nasa top shape, pinakang magandang kondisyon. Dahil ang gamit nyo ng sasakyan, ang pag-start nyo ng kotse, yung tinatawag na starter, sasakyan natin, mga sasakyan ninyo, yun ang pinakamalakas na kumukuha ng kuryente o ng voltahe ng inyong baterya. Ang voltahe ninyong reading, pag meron kayong pangsukat, at ito may pasukat din ito, pero yung voltmeter, pinakang madali yun. I would encourage you na kumuha kayo nun kahit hindi kayo pamilyar at masanay kayo. Madali lang yan matutunan. Yung simple mga function lang nun. I would assume 12.6 to 12.8 ayun yung fully charged to 13.2. Kaya kung magte-test kayo ng baterya ninyo, kung ano yung overall health niya, hanggat maaari ay fully charged siya. Let's say 12.6, 12.8 to 13 volts, ganon. 13.2, 13 volts. At asa na ba tayo? Kailangan ko talaga ng notes, no? Kadalasan kahit mahina ang battery ninyo na hindi nyo makikita hanggat
magtaglamig, walang problema yon. Cold cracking amps, fired up, start yung kotse ninyo. Kung may noticeable man kayo na makakita yung pag-instart na yung ring, 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 gano'n. Tapos, pero mag-start pa rin. Medyo may mahaba yung duration ng pag-start niya. O iba talaga, pag-click nyo lang instant, o turn over, fire up yung makina. Boom! Walang problema. Boom. Start. Walang problema. Pero pagdating ng lamig, nakaka-apekto kasi yung lamig, nakaka-epekto yun sa kalusugan ng baterya ninyo. Kaya hindi na siya, yun ang mga dahilan kung bakit hindi nag-start ang inyong sasakyan dahil hindi kaya ng baterya na magbigay pa ng voltahe dun sa yung hinihingi ng starter na voltahe dahil yung kanyang capability na mag-start ay mahina na. Paano nyo malalaman yon? Maraming mga paraan. Ang pinakang traditional na paraan nun ay yung voltmeter o multimeter. Bumili kayo sa even Walmart, mayroon nun. At hey buddy! Ay, yung squirrel. Sa AutoZone, kung nasa US kayo, Advance Auto, at Harbor Freight, dito sa Canada, Canadian Tire, mayroon nun, voltmeter. Princess Auto, maganda rin ang deal doon. Pinakamalaki pa rin, pinakamura pa rin makikita ninyo ay sa online. They ranges siguro under $50, makakita pa rin kayo. Pinakamahal noon could go, I don't know, $1,000. Pero $50 will do the job. Meron ako dito na voltmeter na nabili ko $30 sa Walmart. Hanggang ngayon ginagamit ko pa rin. Innovo. INNOV. V as in Victor. A. Innova. At mahusay siya. Simpleng voltmeter lang will do the job. So ilalagay niyo yon sa hindi ko na ipapaliwanag ng detalye kasi madali nyo na maharap sa YouTube eh. Yung mga ganon. Just use common sense at you'll be okay sa YouTube. Take your time, common sense. At ganoon naman ang key. Ang problema kasi ng iba kaya nagkakaproblema sa mga DIY. Nalilimutan nila yung pinaka-importante sa lahat, yung double check everything at just take it slow and use common sense. Yung ganon. Ito ay maraming pag-test ito, matetest nyo yung load, tawag na load ng battery, yung alternator nyo, yung starter niyo at yung state kabuuan ng baterya. Ngayon, imbis na ipaliwanag ko ito sa inyo, mas mabuti pa siguro kung ipapakita ko sa inyo kung paano. Umpisahan natin nang ipapakita ko sa inyo na kaya hali kayo at start na natin to. Wait, bakit? Sige na nga, tingnan. Okay. Pag-usapan din natin yung nasa top yung paghahawak ninyo, pag-carry ninyo ng ito sa mga EDC ko. I would recommend na nasa internet tayo, di ba? Recorded yung mga sinasabi ko. I would recommend to be familiar how to use a knife. Okay. All right. Here we go. Here we go. Mas mabuti pa siguro kung dinala ko kayo sa table, ano? Malalaglag pa to eh. Ito, mga manual. Comes with a alligator clip, cable. Tapos ito siya. Ayan siya.
Ayan siya. Okay? Ayan, halika. Tingnan natin. Okay natin siya dito para hindi mawala. The things you do dito sa pagbo-vlog, no? Hindi ko pa rin masabing vlog ito dahil sa back of my head, sa likod ng pag-iisip ko na hindi yun ang ginagawa ko. Sabi ko nga kay Mrs. T, hindi naman pagbo-vlog yung ginagawa ko eh. Sabi niya, it's, galing na rin sa salita ko, it's video vlog. You're logging a video. So it's vlog. Okay, let's go na at i-check ko may sakyan na i-check. Yung i-check na natin sakyan na isa sa mga sakyan ng in-laws ko. At tingnan natin yung status ng baterya niya kasi curious din ako eh, ilang taon na siya na hindi namin pinalitan ng baterya noon, ilang taon na. Kaya ngayon darating na winter, will be interesting. Kailangan mapaghandaan. Ito ang dahilan kung bakit meron tayo nito. Kumuha ko nito para malaman ko ang mga status ng mga bawat baterya ng sasakyan namin para magawa ng paraan kaagad kung kailangan palitan bago pa lumamig, bago pa talagang todong lumamig. Pinakamahirap niya na magpalikan ng baterya at may snowstorm at ang temperature is minus 30 or colder. Nangyari na yun sa akin. Kaya, yeah, sa dami ko ng mga ginawa sa sasakyan, hindi ko na maalala, pero I'm sure isa sa mga nagawa ko. At halina kayo at gawin na natin to. Ay, buksan na natin itong kotse, itong hood. Normally, hindi ako naglalagay ng gamit dito sa hood, pero kailangan malinis itong sasakyan, mga likabok, mga sap, mga tuyong dahon. Kaya gagawin din natin yan dahan-dahan, utay-utay, pakonti-konti. Now, i-reposition ko kayo, dali lang. Okay, papakita ko sa inyo. Huwag kayong gagaya sa akin, hindi binabasa yung mga manual. Oh, maganda pala yung kuha dito eh. Okay. Mahaba yung cable nga pala niya para pwede kayong pumunta doon sa driver side or sa passenger side at ma-further analyze ninyo ang condition ng kotse, ng baterya ninyo. Pero sa ngayon, simple lang gagawin natin. Ang gagawin natin ay, ang gagawin natin ay titingnan lang natin yung kanyang status ng baterya ng kung capable pa siya ng mag-start sa malamig na panahon. Okay? Again, safety first. Glasses. Safety glasses. Kailangan nyo. Gloves. Sige, mag-gloves kayo. Okay. Make sure na maybe wiggle it a little bit para kumagat ng lalo dito sa alligator clip. Makikita ninyo once na nilagay ko tong sa negative, magpa-power up yan. Okay, we're in business. Let's lock that.
Okay. 12.6. Maganda. Ito ang I'd say ito yung full capacity ng baterya na to. At umpisahan natin. I'd say enter. Itatanong niya yung mga kapasidad nitong baterya. Tulad ng is it 12 volt? Of course it's 12 volt. Regular? It's a regular. Out of vehicle, tinatanong niya kung naka-hook ba yan o wala sa hood or nasa sakyan, which naka-hook siya at na ginagamit nga natin, kaya in vehicle lang lalagay natin. Enter. Tapos sa top post, side post. Yung sinasabi niyang top post at side post, kita niyo yung terminal na to. Focus. Yan ang top post kasi nasa ibabaw yung nung kinabit natin. Kung side post yan, yung terminal niya nasa tagiliran ng baterya. Okay? Balik tayo dito. I think itatanong niya sa akin. So top post. Yep. Regular. Maraming uri ng baterya, hindi lang siguro tatlong uri, pero ito yung main, tatlo. Regular, ito yung traditional, conventional na baterya. I'm sure lumaki tayo sa ganun sa Pilipinas. Yung mga jeepney natin meron nun. Ang baterya na to ay regular. Ito yung meron siyang asido. Asido at yung mineral, yung tubig. Kaya regular ang tawag dito. AGM naman, absorbed glass mat. Ito yung popular ngayon. Gel, I'm sure alam niyo yung gel, di ba? Gel yata yung mga gamit nyo sa mga e-bike or some, mga ganon. Pero, itong regular tayo. Okay? Dapat importante alam niyo yun. The CCA. Okay. Importante yung CCA. 500 kagad. Let's see kung sana nandito yung pangalan ay you know what? I think yung cold cranking apps nandito nakatago sa brackets. Nandito sa bracket na to. Kaya man, dali lang ha. Popos ko muna to. Alright, I'm back. Okay. Cold cranking apps is 600. Kita niyo ba? Paano ba to? I-zoom ko na lang kasi ayokong. Pwede ko bang i-zoom? Ayan. Dali lang ha. Uh, 600 ito, CCA niya 600, CCA 600. Decent ito for a small car. 600. I hope nakita niyo yun. Okay, nakikita niyo dito, ilalapit ko kayo. Ang cold cranking amps niya ay 6. Kita niyo ba yan? 600. See that? Cold cranking amp 600. 600 cold cranking amps. Decent siya. Okay. Alright. Nilagay natin. Ngayon. Alam ko na iba sa inyo mga nanonood ngayon
nagtatrabaho sa kanilang kotse, hindi nagkukumpuni, pero nakikita ko ilan sa inyo matututo dito at makakagiliwan at magugustuhan at baka nga ito maging trabaho ninyo. Though hindi na katulad ng mga mekaniko ng unang panahon, iba na ngayon. Alright, secure na siya. Ito yun na the reason that may bracket siya dito, make sure na kapag nalulubak kayo or tumatakbo kayo, kailangan hindi siya kumikibo talaga. Naka-fix siya dito kasi lalo pa ito, this is a conventional battery. Ito yung traditional battery. At meron siyang tubig, hindi kailangan siya tumagilid, hindi kailangan siyang magalaw kasi pwede mag-spill at acido yun eh. Kaya let's go. Alright, 500, ano sabi ko? 600. Hold it. Okay. Kailangan nating i-lock yung focus. 600 cold cranking amps. Tapos i-enter natin. Ayan na. Ayan, tinatanong niya yung temperature natin dito sa labas. At I could tell na it's nice 22, 23 degrees ngayon. Kaya alam ko it's above 0 degrees Celsius. Kaya I'll hit enter. At ito yung kanyang resulta. Volts 12.43 volts. Ito yung current volts ng after doing the test. Ito yung voltahe ng ating baterya. Measured niya 408 cca cold cranking amps at yung rating niya dito yung talagang baterya niya ay 600 cold cranking amps. Malaki ang nabawas, almost half. Kaya naman na dito ang tinitingnan ko dito ay yung state of health, SOH, state of health 57%. Kalahati na yan. SOC, state of charge 79%. It's 79-80%. Kapag hindi na siya efficient, kaya maring mahirapan din yung ating alternator sa pagbibigay. Ang alternator natin nag-charge dito kapag tumatakbo tayo, kaya nananatiling meron tayong voltahe yan sa ating mga baterya. Pero kung hindi na nakaka-hold siya ng charge ang ating baterya, meaning pag binigyan nyo ng charge pero hindi niya ma-hold, ay ang mangyayari niyan, ang inyong alternator ang magpapalya dahil it will work harder para mabigyan ng kuryente, ng voltahe itong ating baterya na hindi na nga nakaka-hold pa. Kaya kung hindi niya papalitan ng bad battery sa ganun dahilan, isa sa mga ganun dahilan ay ang susunod na masisira sa inyo ay yung inyong alternator. Kaya kailangan pagtuunan nyo talaga ng pansin ang kalusugan ng inyong baterya. Alright, hanggang dito na lang muna. At marami akong i-edit dito para mapaikli uli ang ating video na to. Okay? At dito ko na muna tatapusin. Marami pa nga siyang, tulad na naulit ko, marami pa siyang pwedeng i-test dito tulad ng starter. Pinapatest niya sa akin kanina pero hindi ko na tinuloy. At yung alternator, yung dahil sa ibang paraan, sa ibang pagkakataon na yon. Pero ito yung importanteng gusto kong maipakita sa inyo, yung state of charge at state of health ng ating baterya. Panahon na para malaman, para mapalitan. Maraming version ito nga pala. Meron sa Canadian Tire nito. It will cost you probably under $50. Same idea, it reads internally. Alright, hanggang dito na lang muna at kaibigan. Padayon.